Ngayong araw mga mare ay pumunta kami sa Bantayan Island para magbakasyon at i-celebrate ang 200k followers namin. Nag-room tour din tayo dito kaya tara mga mare, samahan nyo kami. At dito mga mare ay naghahanda na kami ng mga gamit namin dahil gagala kami for today's video. So sobrang excited ko nga dito mga mare ay napasayaw na lang ako. O, diba? Parang timang lang. At sana mga mare, huwag niyo akong i-unfollow sa pagsayaw kong ito, ha? At ayan na nga, dito na kami sa baba at kami ay aalis na. Pupunta pala kami ngayon mga mare sa Bantayan Island. Hindi pa kasi kami nakapunta doon at alam kong sobrang ganda ng mga beaches doon mga mare. Dahil nakikita ko yon sa mga post and video sa Facebook. And by the way mga mare, kung nagtatanong kayo kung ilang oras ba ang biyahe pag galing dito sa Cebu City to Bantayan Island, 4 hours and 27 minutes ang biyahe mga mare, kasama na doon yung pagsakay ng barge. Kaya eto kami mga mare, nag-stop over muna kami dito sa 7-Eleven dahil mag-aalas 12 na rin sa mga oras na ito. Bumili kami ng mga kakailanganin naming gamit dahil magbabakasyon kami doon for 5 days. Tapos bumili na rin kami nitong ice cream sa 7-Eleven dahil napakainit naman kasi ng panahon ngayon. Dito na lang pala kami kumain sa sasakyan namin mga mare dahil ang init sa labas. Matagal na akong di nakakain ng ice cream sa 7-Eleven mga mare at nakakamiss din pala ang ice cream ng 7-Eleven. At tingnan nyo naman dito yung asawa ko mga mare. Oh, hindi halatang enjoy na enjoy siya sa pagkain ng ice cream. Dumaan pala kami kanina sa Jollibee mga mare at bumili kami ng fries at sundae. Eto nga't dalawa na yung pampalamig ko. May sundae na sa Jollibee at may ice cream pa sa 7-Eleven. Oh, diba? Sana all na lang kayo. Alam niyo mga mare, nakaka-excite talagang mag-travel kasama yung asawa mo. Kahit wala pa kaming anak ay masayang masaya naman kami. Dahil alam niyo mga mare, mas nai-enjoy namin yung company namin sa isa't isa. At isa pa mga mare, wala pa din talaga sa plano naming magkaanak. Kasi gusto pa naming ma-enjoy ang bawat travel namin na kami lang muna. Kasi alam kong darating din naman ng panahon mga mare na hindi na yung isa't isa yung ipa-priority namin, kundi mga anak na. Kaya ngayon na kami pa lang ay susulitin muna namin ang oras na i-enjoy ang isa't isa. And after 3 hours ng pag-travel namin mga mare ay nakarating na rin kami sa wakas dito sa Hagnaya Port. 2:14 PM na pala sa mga oras na ito mga mare at eto kami medyo haggard na pero masaya naman kami dahil syempre for the gala yan. Alam niyo naman siguro mga mare no na basta papunta ka sa gala ay hindi ka makakaramdam ng pagod sa biyahe. Buti na lang din mga mare ay may mga taga-assist na dito or taga-kuha ng ticket sa inyo para hindi na hassle sa part naming pumila pa. At syempre mga mare, may tip naman kaming binigay kasi yun yung bayad na sa pagkuha nila ng ticket sa amin. At buti na lang din mga mare at nakahabol pa kami sa 2:30 PM na biyahe ng barge. At ayan mga mare, nakasakay na kami sa barge at napakakaunti lang naman ng mga sasakyan na sakay ng barge na ito. At dito na lang din pala kami nagstay sa sasakyan namin mga mare dahil may aircon at ang init din kasi sa labas. At eto namang asawa ko mga mare ay tinitingnan niya yung resibo ng nabayad namin. And by the way mga mare, nasa 3,000 pesos mahigit pala yung total na nabayad namin kasama na yung sasakyan namin at passenger fare. At dito nga mga mare ay napagtripan ko yung asawa ko at zoom in ko yung mukha niya. Ayan nga't kitang-kita nyo kung gaano ka-smooth yung mukha ng asawa ko. Oh, grabe, ang kinis. Pasensya na sa asawa ko at napagtripan ko talaga siya dito kasi wala akong magawa. Bored kasi ako mga mare. At dito nga ay tawang-tawa ako dahil sa pinagagawa ko sa kanya at dahil di niya din alam yung ginawa kong pangtitrip sa kanya. Pero okay lang naman yan sa kanya mga mare kasi kahit anong gawin kong pangtitrip sa kanya ay mahal na mahal pa rin naman niya ako, sabi niya palagi sa akin. Sana all. At eto nga't sinuot ko pa yung bagong bili kong sunglass from Stradivarius. At tingnan niyo ako dito mga mare at napasayaw pa ako sa sobra kong excited ng magpadagat. 1 oras mahigit pala yung biyahe ng barge dito mga mare kaya eto ako bored na bored. At dahil wala akong magawa ay ayan nag-selfie na lang ako suot yung sunglass ko. At tingnan niyo naman ako dito mga mare, may paposing pang nalalaman ng mga ganyan. Yung pa-stolen shots na kuha ng paparazzi daw sa paligid. Feeling ko kasi dito mga mare ay para akong artista. Pero feeling ko lang naman yun mga mare. Mag-aalas 4 na pala sa mga oras na ito mga mare at sa wakas ay nakarating na rin kami dito sa Santa Fe Port sa Bantayan. At hindi talaga problema dito mga mare kung wala kayong sasakyan dahil sobrang dami namang mga tricycle dito na pwede yung sakyan galing sa Santa Fe Port. Papunta na pala kami dito mga mare sa resort na doon kami mag-check-in for 2 nights. At tingnan nyo nga itong mukha ko mga mare, sobrang namangha sa lugar na ito dahil sobrang daming puno. Nakaka-relax talaga at sobrang peaceful lang ng lugar dito. Dito pala
pala kami sa Cota Beach unang nagpunta mga mare at sobrang lapit lang nito sa port ng Santa Fe. Mga 2 to 3 minutes away lang naman mga mare, kaya dito namin naisipan magstay muna. At eto mga mare, nakapag-park na kami dito at ayan na nga't lumabas na si madam nyo sa sasakyan. Yun bang katulad nung sa mga nakikita natin sa movie na lalabas ka sa sasakyan tapos lahat ay nakatingin sa'yo? Pero ang totoo niyan mga mare ay gusto ko lang talagang ma-flex yung suot ko ngayon. Kasi syempre mga mare, flex natin yung mga bagong bili nating damit. Nakakabili lang naman kasi kami ng mga bagong damit mga mare kapag meron kaming gala. At dito nga, nagpunta na kami sa front desk para mag-inquire sa room rates. And by the way mga mare, walk-in lang kami dito dahil walang option silang makapag-book online. Ang plano kasi sana namin mga mare ay kukunin namin itong beachfront suite na 5,700 pesos per night stay. Dahil sobrang lapit lang talaga nito sa dagat na merong terrace at matatanaw mo talaga yung napakagandang view. Pero sayang talaga mga mare dahil fully booked na pala yun at sobrang excited pa naman kami na yun yung kukunin namin kasi nakita na namin yun sa mga Facebook Reels. Kasi syempre, nag-research muna kami mga mare ng mga may magandang view na cottage or rooms. At isang room na lang daw pala yung vacant sa kanila mga mare. At eto yung standard room lang which is 3,200 pesos per night stay. Kaya wala kaming choice mga mare at eto na lang talaga ang kinuha namin for 2 night stay namin dito sa Cota Beach. At ngayon mga mare ay itutour ko kayo sa room na nakuha namin para kapag nagpunta kayo dito sa Cota Beach ay may idea na kayo sa rooms nila. Meron palang 2 beds dito mga mare, isang single size na bed at isang semi-double size na bed. Medyo naliitan lang talaga ako mga mare sa bed namin kasi dito kaming dalawa matutulog. Hindi talaga kasi kami natutulog mga mare na magkahiwalay sa isang bed simula nung kinasal kami. Kami talaga ang mag-asawang hindi mapaghiwalay na kahit saan kami magpunta at kahit sa pagtulog namin ay magkasama talaga kaming dalawa. At wala kasi kaming choice mga mare na mamili ng bed kasi ito na lang yung room na available. Tapos pakita ko rin pala sa inyo dito mga mare yung kanilang terrace. Sakto lang din yung terrace nila mga mare. Kita naman dito yung dagat pero malayo na talaga galing dito. Pero okay na rin mga mare tambayan dito kapag magkakape. Kaso wala nga lang view dahil malayo na sa dagat. Tapos eto naman yung kanilang CR mga mare. Aesthetic din yung design. Kaso nga lang mga mare, yung tubig dito parang dagat. Kaya kahit maligo ka sa shower nila ay parang naliligo ka pa rin sa dagat. Pero overall mga mare, napaka-cozy naman at napaka-aesthetic naman talaga ng design ng room nila dito. Tingnan nyo. Yung feeling mo nasa bahay kubo ka lang dahil napaka-native lang tingnan. At syempre mga mare, napakabait at napaka-friendly din ng mga staffs nila dito. At eto kami mga mare, nag-video selfie muna after mag-room tour at eto nga at may pahalik pa siya dito. Oh, parang yari ako nito mamaya mga mare. At ayan pa oh, may pahalik na naman siya ulit. Masyado namang nagpapahalata itong asawa ko na may binabalak mamaya. At maya-maya mga mare ay nag-start na kaming mag-pump ng number balloons para sa aming ika-200k followers pictorial bukas. At tingnan nyo nga itong asawa ko mga mare, excited na excited talaga siyang mag-pump ng balloon. At dito nga mga mare ay pinapaalalahanan ko siya na dahan-dahan lang siya sa pag-pump. Baka mabutas yung balloon kasi nga isa lang yung number 2 balloon na binili namin. Pero di namin inaasahan mga mare na eto pala yung mangyayari. Tingnan nyo. Ala, dagko at 200. Allah! Nice one! Ay, nice one for siya. Dito mga mare ay sobrang natawa na lang talaga ako na pumutok yung balloon. Kasi kanina ang saya-saya niyang nag-pump tapos nung pumutok na ay hindi na maipinta yung kanyang mukha. Tingnan nyo oh. Natawa din ako kasi sobrang nagulat kami sa pagputok ng balloon. Akala ko mga mare ano na yung pumutok. Sa lakas ba naman kasi ng putok ay napaatras kami bigla. Kaya't dali-dali na lang kaming umalis mga mare at naghanap kami ng mabibilhan ng number 2 na balloon. Dito muna kami naghanap sa Friends Express mga mare. Kahit pagod kami sa biyahe mga mare ay naghanap pa talaga kami. Kasi ang gusto namin ay ma-ready na ang mga balloons para bukas. Para pictorial na agad kinabukasan at para hindi na masayang yung oras namin bukas mga mare. Dahil after ng pictorial ay maliligo na kami sa dagat at para masulit namin yung bakasyon namin dito. Kaso mga mare, wala dito yung hinahanap namin na number 2 balloons. Kaya nagpunta
pupunta na lang kami dito sa Oisundoy Marketing para maghanap ng number 2 na balloons. At dito mga mare ay wala pa ring number 2 na balloons. And grabe, struggle is real talaga kami sa paghahanap ng number 2 na balloon mga mare. Tapos naisipan namin pumunta sa Mr. DIY at iniwan na lang namin dito sa Oisundoy Marketing yung sasakyan namin kasi baka walang parking space doon. Tapos naglakad na lang kami papunta doon sa Mr. DIY dahil malapit lang naman at pwedeng malakad. Kaso nga lang hindi namin alam yung daan papunta doon kaya nag-decide na lang kaming sumakay ng tricycle papuntang Mr. DIY. At sa wakas mga mare ay nakakita na kami ng number 2 na balloon at sobrang saya ko talaga na nakakita na kami dahil sobrang pagod na talaga kami sa kakaikot maghanap ng number 2 na balloons. Tapos naghanap na rin kami dito ng dalawang number 0 na balloons mga mare. Dahil yung number 2 na balloon na nakita namin dito ay hindi kapareha ng size dun sa nabili na namin. Pero dahil walang number 0 na balloons dito kaya okay na lang sa amin mga mare na hindi pareha yung size ng balloons namin bukas sa pictorial. Bumili na rin pala kami dito ng number 3 na balloon mga mare para pag pumutok ulit ay may reserba na kami. Pagkatapos naming makabili mga mare ay bumalik na kami dito sa Kota Beach. Tapos nag-ayos ulit ako dito mga mare kasi sobrang haggard ko na talaga dito. Tapos pumunta na kami dito sa resto nila mga mare para kami ay makapaghapunan na. At tingnan nyo naman mga mare kung gaano kaganda ang view dito kapag gabi. And by the way mga mare, meron silang indoor na restaurant at meron din naman silang outdoor na restaurant. Pinili namin dito na lang kami kumain sa labas para makapagpahangin na rin kami at makita ang view dito. At ayan mga mare, nag-order na kami dito at dito ay nag-order kami ng baked scallops at crab relleno at nag-order na rin kami dito ng shakes. At ayan na mga mare, kainan time na. Kain po tayo. Pero syempre mga mare, bago kumain ay picture muna at video kasi isasama ko ito sa mini vlog natin ngayon. At kahit gutom na nga itong isa ay wala talaga siyang magawa kasi trabaho namin ang mag-vlog kaya for the wait talaga ang person. At ayan, at kumain na kami at sobrang sarap talaga ng foods nila dito mga mare. I can say na perfect place talaga dito kung gusto niyo ng romantic place. Actually mga mare, meron din sila ditong fine dining setup if gusto niyo ng mas romantic na dinner for every occasion for only 1,000 pesos lang naman. At pagkatapos namin kumain mga mare ay nagbihis na ako ng pantulog kasi sobrang napagod na talaga kami sa biyahe. At ayun lang muna sa ngayon mga mare at kami ay matutulog na at good luck na lang sa akin ngayon kasi mukhang may binabalak pa itong isa. So ayun lang muna sa ngayon mga mare. Sana nag-enjoy kayo sa video ito. Sa susunod ulit. Bye!